Hello, maganda tanghali mga paps. Andito naman si Paps yung si Pap Johnny. Kain po tayo. Ulong for today. Sapsoy, chicken siomai, fried sibuyas. Siyempre kasama konti pepino. Sarap. O, kumusta kayo? Sarap ka mo yan, sibuyas, tapos narito na naligaw. Kumusta kayo lahat? Ito, white onion yan, masarap. Ng crispy fried. Masarap talaga, minsan try nyo. May bumibili rin ganyan sa Burger King din. Luto na asawa ko. Papasalamat talaga sa kain po tayo. Papasalamat tayo sa Diyos, sa pagkain. Tsaka sa asawa natin. Tsaka sa asawa ko. Maraming salamat sa luto. So, kumusta kayo? Mga paldo-paldo na ba kayo? Sa hapon, linggo kasi. Daming booking, di ba? Suko na tayo sa booking Dami nang hihintay ng customer, dami nang kuha ng booking sa sa waiting list, di ba? Yung kagabi nga, galing ang Laguna, di ba? Ang nakita ko, kahit dun sa Laguna, dati medyo mahina yung booking noon pero ngayon, ang dami na booking rin doon. Di ba, alam niyo naman galing ako dito sa Bulacan. So bali, dami kasi tinatanong sa comment section. With Pops, di ba, alas 3 ka daw umpisa ng biyahe. Paano ka namang alas 8, nasa ka na? Mga halos alas 8, nasa Laguna ka na agad-agad. Paano mo lagpas yung traffic ng Manila, agad-agad ganon. So, advice ko sa inyo, by experience ko, bukas sa dalawang buwan na biyahe, di ba dati alam niyo naman, taga Laguna ako. Lagi ako lumabas na Manila kasi dati yung negosyo namin na mga paninda, bibili ako ng paninda na mga gaya na kumot, towel, bedsheet, mga ganun na iba. Lagi kami pupunta sa Manila, saka sa Bulacan, gawa ng mga relatives ko dito. Kaya, noon ba alam ko ng mga shortcut. So eto mga video, para sa yung hindi pa na alam ng shortcut, sa kanila po gawa ko. Yung iba naman, siguro, siyempre kayo, mga Pilipino, Pinoy, matagal na kayo dito, di ba? Alam nyo na yun. Yung iba, hindi pa na alam. So, bali, kung taga Bulacan kayo, ngayon, meron kayo kuha ng delivery, o pasahero, hahatid nyo sa Recta Laguna, sabi natin ng San Pedro Laguna, gano'n. Dito kayo daan sa pagdating nyo dyan sa Malinta, di ba meron papunta Malabon? Yung ang labas niya Road 10, yung Ross Boulevard, doon kayo papasok. Huwag kayo sa loob ng Manila, yung sa daan sa Sampaloc, tsaka doon sa bandang Makati. Pag rush hour, pero pag wala naman rush hour, halimbawa, kagaya na linggo, holiday. So, pag gabi, pwede kayo duman dyan sa Manila, wala namang problema. Pero pag rush hour talaga, alam niyo abutin nyo ng rush hour. Dito kayo daan sa sa Malabon, galing sa Bulacan. Ayan. So, dating sa Venezuela, sa Malabon, papasok sa loob doon. Di ba may daan doon na pupunta Road 10? Tingin nyo sa mapa. Pwede nyo pipili doon sa mapa, ganun. Tapos, ang dinanan nyo, lahat, Ross Boulevard, Rizal Park, tapos, MOA, tapat na MOA kayo dadaan. Tapos, meron doon, pagdating doon sa MOA, PTX. Sa PTX, daan kayo sa PTX. Dire-diretso nyo lang yun. May daan doon tabing service road. May service road doon. Tapos mayroong, ang labas nyo Paranaque. Sa Paranaque kayo lalabas. Pagdating nyo sa Paranaque, dire-diretso nyo lang yun. Paranaque, dire-diretso. Meron doon daan papuntang sa Pote. May daan doon pumunta sa Pote. Hanapin nyo doon sa West, daan papunta Danhari. Danhari yun, Danhari. Pagdating nyo sa Danhari, ang labas nyo diretso doon sa Victoria, tapos San Pedro Laguna na yun. Ang lalabas nyo doon sa yung, alam nyo yung circle, yung malapit sa San Pedro, yung meron manok, statue na manok, tapos ang tapat doon Sogo Hotel malaki. Doon kayo lalabas diretso.
Kahit konti malayo lang, siguro mga ilang kilometer lang yun, mga 2 to 3 kilometer lang sobra doon. Pero ang bilis na biyahe nyo doon, wala masyado traffic. Kung meron naman traffic doon, hindi gaya sa service road. Di ba, medyo sikip yung daan doon, dikit-dikit ng mga sasakyan, di ba? Pero doon sa kabila, wala ganon. Dire-diretso lang kayo. Kaya minsan yung ibang customer ko, nagugulat nga eh. Tinatanong pa nila sa akin, yung pag-deliver ako doon. Pops Johnny, Pops. Pops, nasan ka na? Sabihin ko sa kagabi, meron ako dala delivery. Nag-chat sa akin ng 7:30. Sabi niya, Pops, saan ka na? Sabi ko, dito ako sa Paco, Manila. Nagsimba kasi ako doon, kumain kasi ako doon sa simbahan namin. Sabi ko, malapit na po ako. Ang dumaan ko noon, dito sa diretso lang dumaan ko noon. Hindi na ako punta doon sa Paranaque. Kasi linggo walang traffic eh. Numiko ako doon sa Festival Mall. Di ba may kanan doon, tabi ng East Road. Pakanan, papapasok ng papuntang Las Piñas, yung Sapote. Sapote, Alawang Road. Tapos paglagpas konti, may kumaliwa doon papuntang Tanhare. Yun, diretso labas ko. Kalandola na. Ng San Pedro na. Quarter to 9, nandun na ako, nagulat na siya. Sabi niya, ang bilis mo naman. Kasi kakasabi ko lang sa kanina, 7:30, nasa Manila ako eh. Sila nga kasi daw, abot daw ng 2 to 3 hours eh. Ako, isang kalahati oras lang daw. Sabi ko, doon po ako dumaan eh. Kaya, pwede ko dumaan doon. Tapos yung iba naman, kung nasa kayo, nasa gaya ng karang video, sinabi ko, nasa Pasig kayo, yung malapit sa Mandaluyong, yung sa Ortigas, pag may kuha kayo ng booking doon, papuntang Valenzuela, yung iba kasi hindi na kinakuha kasi sa isip nila, sobrang haba traffic sa EDSA. Kaya hindi sila kuha ng booking, pero malaki fare. Alam niyo naman magkano papunta doon pag Valenzuela, di ba? Lalo pag galing BGC. Mga galing sa BGC, galing sa malapit sa Taguig, sa SM Aurora. Ang tinuturo talaga ng West doon, daan EDSA. Pero wag niyo sunduin yun. Pwede nyo titingnan doon sa map. Doon kayo dumaan sa loob ng Mandaluyong. Sa Mandaluyong kayo dumaan. Pagkuha kayo booking, pag may turo sa inyo ng pag naturo sa inyo na gano'n, EDSA, mas maganda mag-search na lang kayo dun, SM Santa Mesa, gano'n. Para dun kayo dumaan sa sa loob ng Mandaluyong. Pinadaanan kayo ng West. Pag malapit na kayo sa SM Santa Mesa, dun kayo ulit na pin na destination nyo, saan banda, sa Malabon, o sa Valenzuela, o sa Bulacan, gano'n. Para hindi kayo daan sa para hindi po kayo daan sa EDSA. Pero Valenzuela, depende yun. Kung buka dito lang. Valenzuela kasi dito malapit sa sa Malabon eh. Yung malapit sa Monumento, dito kayo daan sa dito kayo daan sa Mandaluyong. Pero may Valenzuela din dun sa bandang Punturin. Yung may Happy Go shopping mall, yung banda Punturin. So, sa kabila kayo daan, sa kabila yung Mindanao Avenue. Doon kayo daan, search kayo yung Mindanao Avenue. May daan din doon papuntang Bulacan din. May Kawayan Bulacan. Ang sunod ang lalabas niyo doon pagkatapos ng Valenzuela. Na yun, may Kawayan Bulacan na yun. So ito yung iwas traffic na EDSA. Saka iwas traffic na yung una tinuro ko, yung iwas traffic sa sa service road. Para sa yun? Kung meron naman kayo booking ng Montilupa, kailangan nyo talaga daan dito sa Montilupa, di ba? May Montilupa rin dito sa service road, malapit sa Azur. Para sakap na rin ng Montilupa eh. So, kailangan nyo talaga daan sa service road. Pero pag meron talaga kayo daan ng delivery na malayuan, halimbawa Binyan Laguna, o kung may dala kayo ng customer, Binyan Laguna, or San Pedro Laguna, o Santa Rosa Laguna, tapos abot na kayo rush hour, hindi araw na linggo, galing kayo dito sa Valenzuela o sa Bulacan,
ay natip ko sa inyo. Dito lang kayo daan sa Road 10, tapos sunod yung Ross Boulevard, tapos sunod yung PTX, Paranaque, tapos pagdating sa Paranaque, Sapote, yung papuntang Sapote, tapos Danhari, yung Danhari Road. Ayala Alabang yung tawag nun, Ayala Alabang. Ayun, labas nyo diretso talaga sa San Pedro, malapit sa yung corner ng San Pedro, yung papuntang bayan ng San Pedro, papuntang Binyan, papuntang Montilpa, Manila, yung may logo ng manok, may Sogo Hotel na malaki. Yun, doon kayo lalabas. Mabilis sa doon, hindi kayo ipis sa traffic kasi malaki kasi doon, two-way kasi yun eh. Hindi gaya sa hindi gaya ng service or single way lang, di ba? So, itong video, para sa yung babago lang pa ng biyahe, iba hindi pa nandaan doon, para sa kanila lang. Naisip ko lang kasi, sobrang grabe talaga travel, naawa ko sa mga sa mga riders, yung nababago-bago pa lang, hindi nila kabisado. Kasi isipin nyo, minsan kuha lang kayo ng booking na 20 kilometer, matano lang yung halaga 300, tapos ipit na kayo traffic, abot na kayo 3 hours bago mo ihatid yung customer mo. Ang kita mo lang 250, 3 hours lang. 3 hours ka na abutin dun sa sa traffic. Kaya mas maganda may alam tayo para hindi tayo lugi. Tapos minsan pwede natin tanungin sa kapwa natin, mga rider, pare, kumusta? Bago ka ba? Kung bago ka sa ganun ng negosyo, sa MC taxi o sa delivery, pwede mo siya tanungin kung saan ka ba dadaan lagi, ganun. Kung ano dadaan ginagamit mo, taga saan ka ba? Para pwede mo siya advise, di ba? Kung gusto niya. Turo mo siya mga shortcut para hindi sila lugi. Alam mo naman ngayon, mahirap kita ng pera. Kaya sabi ko, kailangan natin ng halaga yung oras natin. Kasi ayun ang puhunan natin oras natin ayun ang sa atin sa trabaho natin Sobrang malaki halaga sa atin. Importante yung oras. Kasi pag lagpas na tayo ng oras, wala na. Pag ubos na ng oras natin sa traffic lang, wala na tayo kita. Wala na tayo uwi sa pamilya natin pera, di ba? So, yan lang guys. Sana meron tulong sa inyo yung tinuro ko na way. So, try ko rin na gawa ng long video rin na yun. Kasi marami rin gusto ng long video rin Gusto niya, Pap Johnny, gawa ka naman long video. Nabitin sila sa short video So okay, sana supportan nyo po ako lagi. Like nyo, mga-comment kayo kung anong maganda sa video ko, kung anong gusto nyo babaguhin ko, kung anong ayaw nyo sa akin, ganon, mga-comment kayo. Tapos, paki-like nyo na rin, paki-subscribe nyo na rin yung YouTube channel ko. Meron na rin ako YouTube channel. Para doon, iba naman content na kita nyo. Hindi, mga bago, mag-upload ako doon mga bagong video, mga long video, pwede nyo panoorin, di ba? So, mag-share ako dyan sa comment section. Nalagay ako link ng YouTube video ko. Nyo rin ako, follow nyo rin ako, paki-supportan nyo rin ako ha. Okay, maraming salamat po sa lahat. Ingat tayo sa biyahe. Mag-pray tayo lagi. God bless po sa lahat.